Please, Miss Dantes, ikaw na lang ang huling alas namin. Puno ng pakikiusap na saad ng lalaking kausap niya. Marami sa ahensya ng pulis ang pwedeng gumawa ng trabahong to. Mas magaling at mas eksperto. Saad ni Naya. Napabuga ng pagod na hininga ang lalaki. We can't include the police or any government agent in this matter. This couldn't be known by the public. At bakit hindi pwedeng malaman ng publiko? Kunot noong tanong ni Naya. Sino ba ang taong to? Mariing tumitig ang lalaki sa kanya. Siya, ang private attorney ng Spanish royal family. He holds all the important wills of the royal family. That's why he is being held as hostage. Si Naya naman ang napatitig ng mariin sa lalaki hanggang sa magpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Dumapo ang kanyang tingin sa loob ng sala ng maliit na bahay na yon at pinakatitigan ang dalawang figura na naroon. Halos 8 taon na noong huli siyang tumanggap ng misyon. Isang misyon na bumago sa kanyang buhay. Isang misyon na hindi niya makakalimutan dahil sa isang tao. Isang tao na nagpatikim ng samot-saring emosyon sa kanya. Isang tao na nagturo sa kanya kung paano magmahal. Naya, are you okay? Dinig na tanong ni Naya mula sa kanyang earpiece. Yeah, it's just a cut. Sagot niya bago muling bumalik sa kanyang posisyon at muling umasinta. I've lost track to the leader. Can you track him for me? Okay, got it. Now, in the west, a black van is waiting with 2 men. That's where the leader is heading out. Saad ng lalaki na nasa kabilang linya. Got it. Sagot ni Naya at mabilis na kumilos para lumipat ng pwesto. At bago pa makasakay sa black van ang leader, agad na itong naasinta ni Naya kasama ang 2 pang lalaki. Mission accomplished. Pagod na nahiga si Naya sa kanyang kama nang makauwi siya pagkatapos ng misyon. Malinis na ang sugat niya. Pahinga na lang ang kanyang gagawin, kaya yun ang ginawa niya. At bago pa man maupo sa trono ang Haring Araw, isang tawag na ang natanggap ni Naya. Mabilis siyang nagbihis, nagtungo sa hideout ng kanyang amo na isang malaking personalidad sa underground world sa Albania. The NIS wants your service. Saad ng may katandaang lalaki. They want my service or they want to put me in jail. Kaswal niyang tanong. No. They can't put you in jail. Haven't I made you a legal mobster assassin? But anyway, they are amazed by your skills. That's why they want your service. I will lend you to them since they will pay big amount of money. What will be the mission with the NIS? Ngumiti ang matanda bago sumagot. You'll be put in a secret agent mission. Isang USB na ninakaw mula sa gobyerno ng Amerika ang kailangan makuha pabalik ni Naya. Yun ang misyon niya bilang secret agent. Mas gusto niyang bumaril at maging assassin kesa ang magpanggap at patagong kumilos. Pero wala siyang magagawa dahil malaki ang bayad sa kanya. Kaya naman agad niyang ginawa ang kanyang trabaho at sinikap na matapos yun sa pinakamabilis na panahon. Ang hindi niya inaasahan, isang buhay ng pinakamamahal niya pala ang magiging kapalit ng matagumpay na misyon na yun. Buhay ng nag-iisang pamilya niya, ang kanyang lola. 3 bala ang laman ng baril na to. At lahat yun, iuubos ko sa ulo mo. Walang buhay na sabi ni Naya habang nakatutok sa isang lalaki ang baril niya. Buhay sa buhay ang magiging paniningil ko sa pagpatay mo sa lola ko. Hindi ako ang pumatay.
Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin niya dahil sunod-sunod ng pinaputok ni Naya ang bala ng baril sa lalaki hanggang sa mawalan nito ng buhay. At ang sunod niyang narinig ay ang pagdating ng mga pulisya para hulihin siya. "Wala ka ng takas, sumuko ka na!" Pagod na napasandal sa kanyang office chair si Tanner matapos muling makatanggap ng report na isa na namang kilalang personalidad ang binaril sa isang social event. Sunod-sunod muli ang assassination sa mga malalaki at kilalang personalidad. Muli na namang nabuhay ang organized assassination ng mga piling tao, lalo na yung may mga ugnayan sa underground world. Para bang merong pumipigil para matunton nila ang tao sa likod ng pinakamalaking sindikato sa bansa. "Sir, may problema tayo." Hinihingal na saad ng detective na si David. "Alam ko na. Isa na namang kilalang personalidad ang binaril." "Diyan, sir," ani David, dahilan para mag-angat ang tingin si Tanner. Natagpo ang wala ng buhay, ang whistleblower natin. Pinatay nila si Cedric. "What? He is under the police protection. Paano?" "Under investigation na ang nangyari, sir. Pero kahit yung mga pulis na nagbabantay, wala na rin buhay. They raid the safe house." Sunod-sunod na ani David. Naikuyom ni Tanner ang palad at gigil na sinuntok ang lamesa. "He is our last straw. Malapit na tayo. Malapit na nating mabuo ang kasong to. But what happened? Back to zero ulit." Bagsak ang balikat na napabuntong hininga si David bago ilabas ang isang kapirasong papel. "Nahanap namin to sa loob ng medyas na suot ni Cedric." "What's this? I don't understand anything. Is this a code?" Salubong ang kilay na sabi ni Tanner habang ang paningin niya ay nasa kapirasong papel. Nagkibit balikat si David. "Kailangan na nating maging maingat sa bagay na to, sir. Hindi ko alam, pero malakas ang pakiramdam kong merong mga mata sa loob ng ahensya ang kalaban natin." I know it very well. Kaya kailangan nating baguhin ang plano. We have to play smarter than this ghost. So keep this within us. Ikaw na ang personal na mag-asikaso kung ano man ang nilalaman ng papel na yan. And as much as possible, let's keep our conversation and information private. Ani Tanner na tinanguhan ni David. Prenteng nakaupo si Naya sa isang bench sa loob ng kulungan habang pinapanood ang mga kagrupo na naglalaro sa field. Itinapon niya ang stick ng lollipop na kanina pa niya pinaglalaroan at handa nang makisali sa mga kagrupo nang bigla na lamang siyang tawagin ng gwardya. Agad naman siyang sumunod nang malamang meron siyang bisita. "Hindi na kita kakamustahin dahil alam kong hindi ka kawawa dito." Mariing pasaring ni Madam Violet sa kanya. Ngumisi si Naya bago lantakan ang dala nitong prutas. "Bakit napabisita ka ngayon? Hindi pa ito ang araw ng pagbisita mo, ah." Kuryoso niyang tanong dahil ang kadalasang pagbisita ni Madam Violet tuwing katapusan pa ng buwan, may dala kang balita. Masamang balita. Pagtatama ni Madam Violet, dahilan para matigilan si Naya. Pinapabigay ni Cedric. Bakit ipinabigay niya? Hindi niya ba kayang ibigay ng personal? Anong pinagkakaabalahan niya at hindi na siya bumibisita sa akin? Halos isang buwan na. Nahuli siya ng mga pulis. Binigyan siya ng proteksyon na maging whistleblower pero ni-raid ng kung sino ang safe house kung nasan siya. Pinatay nila si Cedric. Kahit ang mga pulis na nagbabantay, lahat sila namatay. Nabitawan ni Naya ang hawak na prutas habang nakabuka ang bibig sa gulat. Hindi siya maniniwala sa dalang balita ni Madam Violet. Si Cedric? Wala na? Imposible. Kahit yata si kamatayan. Takot kunin ang taong yon. Sigaw niya. Dahilan para mapatingin ang lahat ng nasa visiting area. Sinong pumatay sa kanya?
May gigil na aniya. Hindi ko pa alam, Naya. Wala ring mapuntahan ng investigasyon ng mga pulisya. Dahil maging ang mga bantay, pinatay din. Pero gaya ng sabi ng mga pulis, si Cedric ang nagsisilbing whistleblower at informant sa kasong organized assassination ng mga kilalang tao. Kaya hindi malabong galing sa sindikato ang nagpapatay sa kanya. Paliwanag ni Madam Violet. Napakuyom naman ang kamao ni Naya. Wala na ang lola. Wala na rin si Cedric. Pigil ang luha na sabi ni Naya bago abutin ang kamay ni Madam Violet. Ikaw na lang ang meron ako, Madam Violet. At hanggat hindi ako nakakalabas dito, ingatan mo ang sarili mo. Hintayin mo ako makalabas. At ako ang maniningil sa pumatay kay Cedric. Pinahid ni Madam Violet ang kanyang luha. Si Naya at Cedric, matagal niya nang kilala. Para ng mga anak ang turing niya sa dalawa. Kung kaya't ang sakit na nararamdaman ni Naya ay labis niyang nararamdaman sapagkat matalik na magkaibigan ang dalawa. Habang si Naya ay mahinang humihikbi, matapos mabasa ang sulat na binigay ni Cedric sa kanya, at gaya nga na nakasulat sa papel, sa sumunod na araw at linggo, matyagang naghintay si Naya sa pagbisita ng isang tao. Isang taong magkakaroon ng malaking papel sa buhay niya. Sir, na-decode na namin ang sulat na iniwan ni Cedric. Galak na imporma ni David nang dumating si Tanner sa resto kung saan sila magkikita. Isa itong Caucasian Albanian alphabet at isang pangalan ang nasa translation ng sulat. Mabilis na kinuha ni Tanner ang kapirasong papel na ngayon translated na Naya Dantes. Tumangutango si David bago ilabas ang isang folder. Hindi mahirap hanapin ang taong yan, sir. Kilalang ang taong yan. Kaya kailangan din nating mag-ingat. Para hindi siya magaya kay Cedric. Siya na lang ang pag-asa natin sa kasong to. Anong kinalaman ng taong to sa kasong hawak natin? And who is she? Kuryoso niyang tanong kay David, dahilan para iabot ng lalaki ang hawak na folder. Dating military marksman. Maaga siyang umalis sa serbisyo. Ang sabi ng mga nakakakilala sa kanya, matapos mamatay ng kanyang comrades, nagretiro siya. Sunod naging serial mobster assassin sa underground world. Huminto itong maging mobster assassin matapos patayin ng kanyang lola. At ang huling balita niya, pagkatapos niyang mapatay ang killer ng kanyang lola, nakulong siya. Siya, si Naya Dantes. Inilapag ni David ang isang larawan, o mas kilala sa underground world bilang si Belladonna. Tanner was left speechless. Tinitigan niyang mabuti ang larawan ni Naya bago mag-angat ng tingin kay David. She is Belladonna? Ang kilalang magaling na espiya at assassin ng mga mobsters sa Albania? Hindi ba't naging hired secret agent din siya ng NIS? Siya nga, sir. Ang naging mission niya sa NIS ang naging dahilan ng pagpatay sa kanyang lola. Then how can we use her if she's in jail? Salubong ang kilay na tanong ni Tanner. Hindi pa case close ang kaso niya, sir. Wala pa siyang hatol. At kasalukuyang nakakulong pansamantala. Hindi sapat ang ebidensya nila laban sa kanya para maisara ang kaso. Pero hindi yun ang problema. Kundi, kung paano tayo mauuna sa kanya. Hayag ni David na sinang-ayunan ni Tanner. Huminga ng malalim si Tanner bago isara ang folder. Let's keep this information to ourselves. Hanggat maaari hindi natin ilalabas to. At ako nang bahala kay Naya. I'll get her out without making any noise. Matagal na sinuri ni Naya ang lalaking nasa harap niya. Kanina pa ito nakapagpakilala, pero hindi niya maiwasang obserbahan ang lalaking kaharap. Hindi siya pwedeng basta na lang kumagat sa tinapay na inilapag sa harap niya kung ayaw niyang malason at mamatay. Bagaman iniwan ni Cedric sa liham niyang makipag-ugnayan sa prosecutor na nagngangalang Tanner Castillo,
hindi pa rin maiwasang mag-ingat ni Naya. After all, she knows that traitors are just around her. Stop looking at me like that. Alam kong nagdududa ka. Pero ito, tignan mo. At nang sa ganon, mabawasan ang pagdududa mo. Ani Tanner at iniabot sa kanya ang kapirasong papel na nahanap kay Cedric nang mamatay ito. He gave you to us. He entrusted you to us. Malalim siyang napabuntong hininga matapos makita ang papel. Gusto ko munang malaman kung ano nang balita sa pagkamatay ni Cedric. I'm sorry, Miss Dantes, pero walang nagiging usad ang investigasyon ng pagkamatay niya. Masyadong malinis. It was planned perfectly. Dismayado na sagot ni Tanner. Ganon din ba magiging kalagayan ko? Kapag pumayag akong makipag-cooperate sa inyo? Nasisiguro kung magagaya lang din ako kay Cedric. Diretsong tinignan ni Tanner si Naya sa kanyang mga mata. That will not happen. I will put my life in the line to protect you, Miss Dantes, until we uncover this case, so please cooperate with us. And trust me. Napalunok si Naya. Naging mariin din ang pagtitig niya kay Tanner at kitang-kita niya sa mata ng binata kung gaano ito kaporsigido na marisolba ang kasong hawak. At para kay Naya, hindi lang marisolba ang kaso ang nais niya, kundi ang maipaghiganti rin ang matalik na kaibigan niya. But what Naya doesn't know, in her search for vengeance, she will find love. And in Tanner's search for answer, he will find her. And what they will uncover is not a case, but a whole new feelings. Bakit dito? Ba't sa bahay mo pa ako magsistay? Pwede namang sa hotel na lang, o kaya doon kay Madam Violet. Sunod-sunod na sabi ni Naya, matapos malamang sa bahay ng binata ito titira. Don't put malice in this situation, Miss Dantes. Masyado ka na matanda para bigyan ng mali siya ang ganitong sitwasyon. Tamad na sagot ni Tanner bago alisin ang coat. And my house is big enough for the two of us. Pero, bulong ni Naya, dahil hindi talaga siya komportable, lalo na't meron siyang kakaibang habit tuwing gabi. Hindi kita kakainin, Miss Dantes. At nandito lang naman ako sa bahay tuwing gabi. Minsan, overtime ako sa opisina, kaya bihira mo ako makikita. Nothing to be scared of. Ani Tanner bago buksan ang fridge para kumuha ng iluluto. Matunog ang naging pagbuntong hininga ni Naya bago harapin ang binata. Fine, ikaw ang may gusto nito, okay? Kaya huwag kang magrereklamo kung ano man ang makikita mo. Nangunot ang noon ni Tanner bago sulyapan ng dalaga. Do you sleepwalk? That's okay. As long as you don't sleepwalk with gun or knives in your hands, that's okay with me. Halatang sanay ka sa presensya ng babae ah. Kung sa bagay, baka hindi ako ang unang babae na makakasama mo rito sa bahay mo. Pasaring ni Naya bago ibagsak ang sarili sa malambot na sofa. Just now, you sounded like a jealous girlfriend. Komento ni Tanner. Pero huwag kang mag-alala. And just feel special. After all, ikaw ang unang babaeng dinala ko dito at patitirahin mismo sa bahay ko. Palihim na nahugot ni Naya ang kanyang hininga, lalo na nang makita ang impit na pagngiti ni Tanner sa kanya. Kaya naman imbis na sumagot, pinanood na lamang niya ang binata sa pagluluto. Tanaw ito mula sa sala, kaya't malaya niya itong napapanood. Wala siyang interes sa lalaki noon pa man. Dahilan para hanggang ngayon, single pa rin siya. Pero nang dahan-dahang lumingon si Tanner para sulyapan siya at magtama ang kanilang mga mata, isang pagtambol sa kanyang puso ang naramdaman niya. And to her embarrassment, she quickly closed her eyes and acted sleeping until she really did fall asleep. Hikab ni Naya at agad na pabalikwas ng bangon.
matapos makita si Tanner na nakaupo sa maliit na sofa. "Shit! Sorry! Nakatulog ako!" Aniya at agad hinanap ang wall clock at nakitang 2:00 na ng tanghali. "It's okay. Bangon ka na, kumain na tayo." Kaswal na sabi ni Tanner bago ayusin ang mga papel sa center table. "Di ka pa kumakain? Pero lampas tanghalian na." Nahihiyang bulong niya. "Busog pa naman ako." Pagsisinungaling nito. "Ipapainit ko lang sandali ang mga pagkain." Napakagat sa ibabang labi niya si Naya bago sumunod sa kusina. Pagkaamoy niya pa lang sa niluto ng binata, agad nang kumalam ang sikmura niya. Grabe. Busog na busog ako." Napangiti si Tanner sa narinig mula sa dalaga. Pagkatapos ay naglabas ito ng leche flan bilang dessert. "Hindi ko tatanggihan ang mga ihahanda mong pagkain. Kailangan ko ibalik ang nawala kong timbang." "How about your skills? Nawala rin ba ang galing mo sa pagiging spy at assassin habang nasa kulungan ka?" Nag-angat ng tingin si Naya bago umiling. "Hindi naman, pero kailangan ko pa rin mag-ensayo ulit para sa pagbaril. Para iwas mintis. Lalo na kung isasabak mo ako agad. Kailangan ko mag-ensayo." "Hindi natin kailangan magbadali. Take your time and enjoy yourself first. We have plenty of time for this, especially this case. But first, let's make this an official teamwork." Dagdag nito bago ilhad ang kamay. "I'm looking forward to work with you, Mr. Castillo." Isang masuyong ngiti ang pinakawalan ni Tanner. "Sure. Let's work on this, Naya." Pagkatapos kumain, nagpaalam din ang binata na aalis para pumunta sa opisina dahil meron pa itong dapat asikasuhin. Naiwang mag-isa si Naya. Dahil walang magawa, naglibot na lamang siya sa buong bahay. Konti lang ang mga display, pero kumpleto ang mga kagamitan. Pagkatapos niyang tignan ang mga larawang nakadisplay, sunod niya namang sinuri ang mga silid hanggang sa makita niya ang silid kung nasa ng personal gym ng binata. There, she spent her day building her lost muscle again. "Nakialam na ako sa kusina mo." Saad ni Naya nang dumating si Tanner. "Kumain ka na ba?" Niluwagan ni Tanner ang kanyang tie bago pagsasala ang ilang branded na paper bag. "Hindi pa, how about you?" Pag-iling lang ang naging sagot ni Naya. "Then let's eat." Ani Tanner, at ito na ang kumuha ng mga plato at kubyertos. "Ako na ang maghuhugas magpahinga ka na lang." Alok ni Naya nang matapos silang kumain. Itinikom ni Tanner ang bibig dahil sa ngiting gustong kumawala. "Earlier, you sounded like a jealous girlfriend. Now, you sounded like a lovely wife." Tumaas ang kilay ni Naya sa sinabi ng binata. "Sige, ikaw na maghugas. Ako na lang ang magpapahinga. Kaya mo naman yan, malaki ka na." Ani Naya, sabay marcha patungo sa sala. "Open those paper bags as you watch. Check it. At sabihin mo sa akin kung may kailangan ka pa." Saad ni Tanner bago siya tuluyang lumabas ng kusina. "Sa akin ang mga to?" Takang tanong niya at tanging pagtango lamang ang ginawa ni Tanner. "Ikaw ang namili ng mga to?" "Yeah, but with my twin sister's reference. Baka hindi mo magustuhan kapag ako ang namili." Sagot ni Tanner na ngayon nakaupo na rin sa maliit na sofa sa sala. "May kulang pa ba? Nabuksan mo na ba lahat?" Isang pagngisi ang ginawa ni Naya bago tumango. "Sobra na ang mga to. Salamat." "That's on the list." Bulong ni Tanner dahilan para matawa si Naya. "Here, this is your phone. Nakasave na rin dyan ang number ko." "Masyado mo akong ini-spoil, Mr. Castillo. Because you will spoil us with information as well when we start our plan. And stop being too formal. You can call me with my first name." "Okay, Tanner." Mabilis na agap ni Naya bago humilata sa sofa
habang nakasabit ang isang paa sa headrest at ang atensyon ay nasa bagong cellphone na. Sa unang gabi ni Naya sa labas ng kulungan at sa bahay ni Tanner, naging mahimbing naman ang tulog niya. Nung gumising nga siya, wala na ang binata at tanging ang inihanda na lamang nitong almusal ang bumungad sa kanya kasama ang simpleng notes nito. Pagdating ng tanghali, uuwi si Tanner para sabayang kumain si Naya. Sa sumunod na mga araw gano'n na naging tagpo nila para silang bagong kasal na nagsasama sa iisang bubong kung saan naghihintay si Naya sa pag-uwi ng kanyang asawa. And without knowing, they become finally comfortable with each other. What the fuck? Sikmat ni Tanner na makita ang itsura ni Naya. The hell with your clothes? Salubong ang kilay nito dahil isang manipis na bestida lamang ang suot ng dalaga at bakat ang panloob nitong undergarments. Sir, stay there! Sigaw ni Tanner at agad binalibag pa sara ang pintuan bago lingunin si Naya. What? Hindi ka pa magbibihis? Go upstairs and change. May bisita tayo. Mariing sabi ni Tanner bago supladong pahapyawan ang itsura ni Naya. Akala ko hindi mo na ako papapasukin eh. Pasaring ni David nang pagbuksan siya ng pinto ni Tanner. Tanner loosened his tie after he removes his coat. Dumiretso ito sa kusina at agad na lumagok ng malamig na tubig. Nang makababa si Naya, nakapares na pajama ito. Pero hindi pa rin naiwasan ni Tanner na samaan ng tingin ang dalaga. This is Detective David Camero. Siya ang detective in charge sa kasong to. Pakilala nito kay David. Naya. Maiksing sabi ni Naya bago iabot ang kamay kay David. Nice to, let's start. Para makauwi rin agad si Detective Camero. Saad ni Tanner na may bahid ng inis. This is our plan. Aniya at agad inilahad ang magiging plano nila. Ito ang front natin at ito ang ibabahagi namin sa ahensya. At ito naman ang plano na tayo lang ang nakakaalam. Saad ni David. Ito ang listahan ng mga biktima sa organized assassination na to. Ang tanging ugnayan lamang nila, pare-pareho sila mga kilalang personalidad, politiko, at mga taong may ugnayan sa underground business. Sinuri ni Naya ang listahan na agad niyang nabitawan. Doble karang plano? Ba't kailangan doble kara ang gagawin natin? Kuryoso niyang tanong. Dahil hindi natin alam kung sino ang kalaban natin. Malakas ang hinala naming merong inside sources sa loob ng ahensya. Dahil sa nangyari kay Cedric, mahirap na. Mas maigi lang na tayo lang ang nakakaalam at handa tayo. And we can't afford to lose you as well. Ikaw na lang ang nag-iisang susi namin para sa kasong to. Paliwanag ni Tanner. Kaya napaangat ng tingin si Naya. Kung ganon, saan ako magsisimula? Saan tayo magsisimula? Sa underground. You will spy in the underground world. And natigilan si Tanner, kung kaya't kapwa na palingon sina David at Naya sa kanya. It's dangerous for you. I have been doing dangerous things all my life, Tanner. At kung ang iisipin natin ay pagkadelikado o hindi ng planong to, hindi tayo makakausad. Siguro naman, alam niyo na rin ang background ko. Hindi na ako bago sa pag-iispiya. Hayag ni Naya. Malalim na bumuntong hininga si Tanner bago ituloy ang kanyang sinasabi. At bago matapos ang gabi, nailahad na nilang mabuti ang kanilang magiging plano. Nang makaalis si David, isang masamang tingin ang ipinukol ni Tanner sa dalaga. Bago binilinan sa naging kasuotan niya kanina. At sa gabing yon, ang nakakaakit na imahe ni Naya ang hindi nagpatulog sa binata. Hindi ba delikado ang gagawin mo, Naya? Alam ko matagal ka na sa trabahong ito. Pero iba na ngayon. Paano kung pag-isipan ka rin nila?
Lalo na't alam nilang matalik mong kaibigan si Cedric. Puno ng pag-aalala na sabi ni Madam Violet. Itinapon ni Naya ang stick ng lollipop na kinakain niya. Hindi ko pinaghirapang ipakilala ang pangalan ko sa underground world para lamang pagdudahan nila pagkatapos kong makulong ng 2 taon. Pero Naya, kailangan kong bumalik sa pagiging assassin para hindi nila ako pagdudahan. Kapag nakuha ko na ulit ang loob ng mga sindikato, tsaka ako magsisimulang mag-espiya sa kanila. Hindi ko lang to ginagawa para tulungan ng pulisya sa paglutas ng kasong to. Gagawin ko rin to para singilin ang sino mang pumatay kay Cedric. Mariing saad ni Naya. Tinataya mo ang buhay mo, Naya. Sigurado akong hindi basta-basta ang sindikatong nasa likod ng organized assassination. May pagpapaalala pa rin sabi ni Madam Violet. Alam ko nag-aalala ka sa akin, Madam. Pero imbes na mag-alala ka, tulungan mo na lang ako. Kailangan ko na makakasama sa planong to. Is Wildflower Organization still existing? Kailangan ko ang serbisyo nila. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Madam Violet bago kunin ang isang spare phone niya. Ilang sandali lang, narinig na siya ni Naya na merong kausap. Isang matamis na ngiti naman ang ibinigay ng dalaga pagkatapos ng tawag. Malapit ko na isipin na inaakit mo ko. Pasaring ni Tanner nang datnan niya ang dalaga na abala sa kusina. Marami naman yung shirts na binili ko sa iyo ba't di mo ginagamit? Sumulyap si Naya sa kanya bago umalis sa harap ng niluluto para magsali ng malamig na tubig sa baso at iabot sa bagong lapit na si Tanner. Ilang beses mo na ako nakikitang ganito, hindi ka pa rin sanay? Tsaka sinabi ko naman sa'yo, di ba? Refreshing kasi. At magpasalamat kang may suot pa akong damit. Dati wala akong saplot kapag nasa bahay ako. Bahagyang nabulunan si Tanner bago masamang tignan si Naya. But it's different now. You're living with a man. Umangat ang sulok ng labi ni Naya bago harapin ang binata. Are these legs bothering you? Ani Naya sa nang aakit na tinig habang haplos pa ang binti. Akala ko ba you don't fancy women? Sabi mo, marami nang nagpapapansin at umaakit sa'yo pero walang nanalo. Kaya bakit pinag-iinitan mo ko ngayon? Unti-unting lumapit si Tanner sa kanya habang diretso ang tingin nito hanggang sa magdikit na lamang ang katawan nila. See? You are turning me on, Naya. After all, I'm still a man. And I never touched any woman in my entire life. But who knows? Maybe you'll be the first. Ani Tanner, sa mababang tinig, bago padaanan ng haplos ang binti ni Naya. Alam kong, komportable na tayo sa isa't isa. But don't make me lose my control, Miss Dantes. Because I might assassinate you right here, right now. Mabilis na napahawak sa kitchen island si Naya dahil sa pangangatog ng binti niya. Mabuti na lang at umalis na si Tanner. Dahil kung nagtagal pa ito, bibigay na siya. For Pete's sake, she's a virgin and NBSB. Kaya nga, agad niyang naramdaman ang paglambot ng kanyang pagkababae matapos maramdaman ang sumasaludong kaibigan ni Tanner. At kahit malamig naman sa bahay, hindi niya naiwasang paypayan ang sarili dahil sa init na nararamdaman. Tuloy, mula ng gabing yon, unti-unti nang nagre-react ang katawan ni Naya sa tuwing nariyan ang binata. 5 personalidad ang itinumba sa nakalipas na buwan. 3 sa kanila middleman at ang 2 rising politician. Imporma ni David habang nasa sala silang 3. How about you, Naya? Any news with your spying? Kaswal na tanong ni Tanner. Inilapag ni Naya ang ilang mga larawan. Ito ang mga posibleng hired gunman. Hindi sila mga expert na assassin. Dahil ang mga gunshot nila sa biktima hindi accurate. Kinakailangan pa nilang bumaril ng 2 o 3 beses para masigurong patay ang target. At ito naman, siya ang sources ng mga hired gunman. Di lang yon, because
They are backed by a political figure. Sino naman ang politiko na to? Yan ang inaalam ko pa. Maraming politiko ang nasa likod ng mga sindikato. Pero hindi ba't maging ang ibang politiko tinitira rin? Hindi kaya't ang motibo ng taong ito ay ang maghari sa underground business? Uso sa underground world ang kompetensya. That's also possible. Then, let's look at this side of the picture. Ani Tanner at agad na gumuhit sa glassboard. Wala pa namang eleksyon. Pero mas maigi nang alamin natin kung sino ang potensyal na tatakbo sa eleksyon. Lalo na sa matataas na posisyon. Pagkatapos ng sandali pang pag-uusap, nagpasya na ring umalis si David. At gaya ng nakasanayan ng dalawa, na malagi pa sila sa sala kung saan abala si Tanner sa mga dokumentong nasa harap niya, habang si Naya abalang naglalaro sa kanyang cellphone, hanggang sa nakatulog na lang ito. Iiling-iling na binuhat ni Tanner ang dalaga patungo sa kanyang kwarto. Kinumutan niya ito bago titigan. He couldn't help himself but to caress Naya's face. Buwan na rin ang lumipas simula na makasama niya ito sa kanyang bahay. At paunti-unti, nararamdaman niya ang interes na meron siya para kay Naya. Nabubuo ito bilang paghanga. For the first time in his entire life, he is starting to fancy a woman. Reporting. I'm already at the target's vicinity. Ani Richie sa kanyang suot na earpiece. Handa na rin ang ambulansya at mga tauhan ko. Saad naman ni Neri. I'll be shooting at 2. Maiksing sabi ni Connie. Bago sulyapan, ang kasama nito sa rooftop. Clear! Sambit ni Naya at tumango. Shoot! Ilang sandali ba pagkatapos sabihin ni Naya yon, nagkagulo na ang lahat na nasa loob ng hotel. Kanya-kanyang takbo ang mga bisita. Pagkatapos makita ang pagbagsak at pagdurugo ng isang kilalang politiko. Sandali rin, dumating na ang ambulansya na lulan ng mga tauhan ni Neri. At gaya ng kanilang plano, pineke nila ang pagkamatay ng politikong yun bago itakas at itago. Itong taong ito, naghahanap ng mga gunman. Siya rin ang nagbibigay ng mga target at ang bayad. Saad ni Naya sabay lapag ng isang larawan ng lalaki. How did you get this information? Usisa ni Tanner. Palihim na napaiwas ng tingin si Naya. Nahanap ko ang ibang gunman. Sa pag-iispiya ko hanggang sa matukoy ko kung sino ang nagsusupply sa kanila ng misyon. Pagkatapos, personal kong pinuntahan ang supplier ng misyon at ayan na, nabanggit niya ang taong yan. Ganon mo kadaling napagsalita ang supplier? Muling tanong ni Tanner. Charm is powerful. Maiksing sagot ni Naya, kaya sinamaan siya ng tingin ni Tanner. Isa pa'y, kilala din naman ako sa underground world. Siyempre, sinuhulan ko na rin ang trabaho para mas lalong magsalita. Inirapan ni Tanner ang dalaga bago gulat na mapatingin kay David sa biglaan itong pagsigaw. Kanang kamay ito na isang politiko. Sinong politiko? Salubong ang kilay na tanong ni Tanner bago iharap ni David sa kanyang hawak na laptop kung saan naka-flash ang larawan ng isang politiko. Everything makes sense now. Bulong ni Tanner. Sa kabila ng ingay ng tatlong kasama, narinig pa rin ni Naya ang pagtunog ng cellphone niya. Isang message notification mula kay Tanner. Napanguso siya nang mabasang hindi makakauwi ang binata. At para bang pumait ang panlasa niya dahil sa kaisipang yon. Tuloy, isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya bago lumagok ng alak. Hindi niya itatanggi sa kanyang sarili na sa nakalipas na buwan, iba na ang pagtingin niya kay Tanner. Sa kanilang pagsasama sa iisang bahay, mga pag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay, at ang consistent act of service nito ang higit na pumukaw sa interes niya. Hindi lang gwapo, matipuno at matalino. Complete package.
dahil sa angking pagiging gentleman nito. Na sa tuwing kasama at kausap niya si Tanner, nakakalimutan niya ang madilim at mabigat na taong inilaan niya sa pagiging mobster assassin. And that feeling makes her like him more. Aalis na ako sa club, uuwi na ako. Text ni Naya kay Tanner habang palabas siya ng club. Eksakto namang nakarating siya sa parking nang tumawag ang binata. Akala ko ba busy ka? I am. I can't type my reply so I just called you. Kaswal na sagot ni Tanner. Napatango si Naya, lalo na nang marinig ang mahinang kaluskos na mga papel mula sa kabilang linya. You're driving? Kalaunay tanong ni Tanner. Hindi ka ba lasing? No. Nakainom lang pero hindi lasing. Okay, magdahan-dahan ka lang. And don't end the call. Just let it until you arrive safely. So I can be in ease. Ani Tanner, kaya nakagat ni Naya ang pang-ibabang labi niya. Ang tama ng alak, walang-wala sa tamang naramdaman niya matapos ang sinabi ni Tanner. Mabuti nga't nanatiling kalmado ang kamay niyang nakahawak sa manibela kahit pa naglipara na ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Kaya naman hanggang sa makauwi siya at makatulog, hindi nga na pinatay ang tawag. Hanggang sa maalimpungatan na lang siya dahil nauuhaw siya. Tinignan niya ang oras at pasado 3:00 na. Naka-end na rin ang audio call nila ni Tanner. Nang makabangon sa kamay, inabot niya ang kanyang sleeping gown at hindi na inabalang isara at itali yon. Dahilan para naka-expose ang kanyang black undergarments. Hindi na rin inabala ni Naya na buksan ang ilaw sa bahay. Tapos na siyang uminom ng tubig nang may maramdaman siyang presensya sa loob ng bahay. Agad niyang kinuha ang isang kutsilyo bago dahan-dahang pumanhik sa sala. At nang makita ng figura sa dilim na papaakyat sa hagdan, agad niya itong inatake ng saksak. Mabilis ang reflexes ng figura, dahilan para makaiwas ito at madaplisan lang sa kanyang tagiliran. The fuck! Sigaw ng figura dahilan para matigilan si Naya. Agad na tinungo ni Naya ang switch ng ilaw at inon yun. Ganon na lang ang panlalaki ng kanyang mata nang makita si Tanner at ang dugo sa tagiliran nito na siyang may gawa. Hindi ko sinasadya. Akala ko pinasok na ng kung sino yung bahay eh. Pero, teka lang, saan ka nanggaling? Hindi ko narinig ang pagbukas ng gate, lalo na ang pagdating ng sasakyan mo. Sa underground basement ako dumaan. Sagot ni Tanner, na ang tingin ay nasa kanyang sugat. Someone is following me, so I can't go home straight here. Doon ako tumuloy sa ikatlong bahay. That's my sister's house though, and we built that underground basement for fun. Tumangutango si Naya at magtatanong pa sana, pero napako na ang tingin niya sa sugat ni Tanner na gawa niya. Teka, maupo ka muna. Gamutin natin yan. Aniya at agad na kumuha ng first aid kit. Alisin mo ang damit mo. Mabilis namang sumunod si Tanner at walang kahirap-hirap na inalis ang suot na coat at polo long sleeve. Napaiwas naman ang tingin si Naya at agad na inayos ang sleeping gown matapos makita ang matipunong katawan ni Tanner. Right muscle at the right places. Mula sa biceps hanggang sa dibdib nito ay kay ganda ng hubog ng kanyang muscle. At bago pa man tuluyang malunod sa pantasya ang isipan ni Naya, agad niyang dinaluhan ang sugat ng binata. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Sabi mo kasi hindi ka uuwi. Ani Naya, habang nilalagyan ng wound gauze ang sugat. It's okay. It's just a cut, Naya. Sige na. Pwede ka nang bumalik sa kwarto mo at matulog. Ako na magliligpit dito. Kaswal na sagot ni Tanner bago dumako ang tingin sa loose sleeping gown niya. Hindi na, ako na. Tsaka kumain ka na ba? Maghahanda ako ng kakainin mo. Pagkatapos bitiwan ni Naya ang salitang yon, agad na rin siyang tumayo bitbit ang first aid kit. Subalit, ganun na lang ang paghinto na kanyang hininga dahil sa kanyang pagtayo. Siya namang pagbukas ng kanyang sleeping gown para i-expose
ang maganda niyang katawan habang suot ang itim na undergarments at mismong sa harapan pa mismo ni Tanner. Para bang tumigil ang oras sa kanilang paligid, lalo na nang magtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi sa kanilang pagitan, subalit ramdam nila ang init ng tensyon na namumuo sa kanilang dalawa. And as the flame rise, Tanner could not hold himself anymore. He quickly and gently pulled Naya towards him and kissed her wildly as they start to burn each other with their hot bodies. Would you consider this as a one-night thing? Kaswal na tanong ni Tanner kay Naya matapos ang ilang beses na pagtatagpo nila hanggang sa abutan sila ng madaling araw. You can be honest with me. Pinitik ni Naya ang matigas na tiyan ng binata bago isiksik ang sarili. Hindi, kasi baka maulit pa. Tumawa si Tanner. Talagang mauulit pa. Pero pagpapahingahin muna kita. Para namang sumuko ako sa pagod Naniningkit ang mga mata na sikmat ni Naya. Lalong hinapit ni Tanner palapit ang babae. Hindi. But this is both our first time. And I don't want to exhaust ourselves, lalo ka na. But Naya, let me say this now. Ano yun? Tiningala niya ang mukha ng binata. Hinalikan siya ni Tanner sa noo. Gusto kita. Interesado ako sa iyo nung una pa lang kitang makita. But I'm not saying this to force you in liking me back. Hindi naman ako teenager pa. I'm already 42 and mature enough to understand that you might not feel the same towards. Life begins at 40, Tanner. Agap ni Naya matapos putulin ang sinasabi ng binata gamit ang isang mabilis na halik. So let's begin our romance. Right here, right now. Mariing tinitigan ni Tanner si Naya dahil sa sinabi nito. Sa sobrang diin, ramdam ni Naya ang tuwa doon. At sunod, natagpuan na lamang nila ang kanilang sarili nang muling nagpapasakop sa isa't isa. At sa mga sumunod na araw, lalo pang naging malalim ang pagtitinginan ng dalawa. Sa kabila ng pagiging abala nila sa kanilang misyon na marisolba ang organized assassination, hindi nawala ang oras nila para sa isa't isa. At imbis na gumala at mag-date sa labas, mas pinipili na lamang ng dalawa na manatili sa bahay at doon mag-bonding. Gusto ko, pagkatapos nito, ipapakilala na kita sa pamilya ko. Gusto ko na matapos ang kasong to. Saad ni Tanner habang kapwa sila nakahiga sa kama. Wala na ako magulang na makikilala mo. Kaswal namang saad ni Naya. Pero gusto kita ipakilala kay Madam Violet. Siya na ang halos tumayong magulang ko simula nung namatay si Lola. I didn't mean to bring up these talks. Sorry, Naya. May simpati ang saad ni Tanner. Umayos ng higa si Naya paharap sa binata. Alam mo naman ang background ko, di ba? Sa tingin mo ba, magugustuhan ako ng magulang mo? Bahagyang natawa si Tanner sa sinabi ng dalaga. Kung alam mo lang ang kwento ng angka namin, hindi mo na itatanong yan. Baka nga sila pa maging kaagaw ko kapag nalaman nila isa kang expert assassin at marksman. Are you sure? Nakangiting tanong ni Naya habang nakataas ang kilay. That's why I can't wait to introduce you and add another badass female in our family. Proud na sabi ni Tanner bago muling panggigilan si Naya. Habang naglalakad sa parking lot, hindi nakaligtas sa pakiramdam ni Naya ang presensyang nakasunod sa kanya. Hindi siya naging first class sa militar sa murang edad kung hindi dahil sa kakayahan niya at malakas na pakiramdam. Kaya naman imbis ipakitang alam niyang may nakasunod sa kanya, mas umarte pa siyang walang kamalay-malay hanggang sa makapasok siya sa loob ng Wildflower Club. Sandali siyang nakiparty sa entablado bago magtungo sa madilim na hallway ng club para kunwari magsigarilyo. At nang makita ang pagsunod ng hindi pamilyar na lalaki, agad siyang nagtago.
Pagkatapos walang kahirap-hirap niyang siniko sa batok ito bago dalhin sa isang private room ng club. Sino ang nag-utos sa'yo na sundan ako, ha? Kung di ka magsasalita. Pabiting sabi ni Naya bago ilabas niya ang branding iron. Pipilitin pa rin kita magsalita. Hindi ako magsasalita. Kahit patayin niyo ako. Sigaw ng lalaki. Subalit ang mukha nito'y merong isinisenyas. Wala ka makukuhang impormasyon sa akin. Naya's mouth hung open as she realized something. Agad siyang bumulong kay Connie bago ituro ang maliit na butil sa ilalim ng tenga ng lalaki. Kung ganon, madali naman akong kausap. Kaya paalam. Ani Naya at kunwari pinatahimik ang lalaki. Clear. Senyas ni Connie nang sa wakas nasira niya na ang device. Pwede ka na magsalita para sa buhay mo. Si Ramon. Si Ramon na nag-utos sa akin. Ang gagawin ko lang sundan ka at i-report kung nakikipagkita ka sa pulisya. Naningkit ang mga mata ni Naya bago magsalita. Alam mo ba kung saan nakatira si Ramon? O kung may hideout siya? Tumango ang lalaki at agad na ibinigay ang isang address. Sa mismong gabi ding yun, agad na kumilos ang apat para pasukin ang bahay ni Ramon. Si Ramon, ang kanang kamay ng politikong nasa likod ng organized assassination. Kahit na alam yun ni Tanner, kailangan pa rin nila ng malakas na ebidensya para talagang maipakulong ang politikong yun. At yun ang gagawin ni Naya. Ang kumuha ng ebidensya laban kay Ocaro, ang kasalukuyang vice-presidente na merong balak na tumakbo sa pagka-presidente. Kung magkagipitan, ikaw na Richie ang bahala. Dati mo namang kafling, so kayang-kaya mo na yan. Saad ni Naya habang naglilibot sila sa bahay ni Ramon. Pakibilisan ng paghahanap. Mamaya na, chika. Limitado lang ang oras para ma-hold ko ang CCTV niya. Singit ni Connie sa earpiece. 99.99% na rin ang transfer, kaya bilisan nyo na humanap pa ng ibang ebidensya. Ito na. Atat na atat ka eh. Asik ni Neri bago kunin ang ibang baril. Ebidensya ang kunin Richie ha. Baka boxers niya ang kunin mo. Shut up, bitch. Si Richie sabay silip sa bintana. Oh shit! Andito na siya. Nagmamadali man, nanatiling kalmado ang apat, lalo na ang tatlo na nasa loob ng bahay, hanggang sa matagumpay silang makalabas bitbit ang ilang ebidensya na magagamit nila. Sa sumunod na araw, agad na dinicode ni Connie ang nakuhang files. Abala sila sa pag-aayos ng ebidensya laban kay Ocaro, bago ipadala sa opisina ni Tanner, nang bigla na lang makatanggap ng message si Naya mula sa isang anonymous number. Blanco ang dumating na text, kung kaya't hindi yun napansin ni Naya, hanggang sa muling mag-text ang anonymous number. Laman ang isang larawan. Nang makita ang larawan, mabilis na umalo ng alaala sa isipan ni Naya. Alaala ng pagpatay sa kanyang lola. Who are you? Matigas na tanong ni Naya matapos tawagan ng numero. Isang malalim na halakhak ang pinakawala ng nasa kabilang linya. You recognize it immediately, huh? You really love your lola. But how about this? Lalong napaigting ang panga ni Naya na makita ang sumunod na larawan. Yung una ay kamay ng kanyang lola. Suot ang iniregalo niyang bracelet na halos nabalot na ng dugo. Ang sumunod na larawan naman, larawan ni Cedric na balot din ng dugo. Mismo na siguro sila, kaya't ibinaon mo na ang isang paa mo sa lupa. Nag-background check ka ba muna bago mo ako binangga? Puno ng sarkastikong sabi ng nasa kabilang linya. Malutong na mura ang pinakawalan ni Naya, dahilan para lapitan siya ng tatlong kasama. Pasensya ka na, pero hindi ako tumatanggap ng pananakot. At nag-background check ka ba muna bago mo ako takutin? Isang galak na pagtawa ang sunod na narinig niya. Gusto ko yan, palaban. Pero, bakit di mo muna tignan ang ipinadala ko?
Halos mabitawan ni Naya ang hawak na cellphone matapos makita ang ipinadalang larawan ng lalaking kausap. Isang picture yun ni Tanner na puno ng bullet shot. Sunod ay ang panibagong larawan muli ni Tanner na nasa loob ng opisina at abala sa kanyang trabaho. Alam kong mismo na ang lola at kaibigan mo, pero parang mas magandang ang lalaking mahal mo muna ang isunod ko bago ikaw. Aliw na saad ng lalaki mula sa kabilang linya. Sa kabila ng kabang nararamdaman, si Naya naman nagpakawala ng sarkastikong tawa. Pasensya na, pero hindi ako nag-aaksaya ng oras sa taong pulos pananakot lang. Then let's see. Saad ng lalaki bago patayin ang tawag. At ilang sandali lamang matapos mamatay ang tawag, isang balita ang dumating kay Naya. Ang opisina kung nasan si Tanner sumabog sa hindi pa malamang dahilan. Nais niyang puntahan ang binata sa ospital, subalit ayaw kumilos ng kanyang mga paa. Dahil sa oras na may makitang magkasama sila, lalong gagamitin si Tanner laban sa kanya. Now you see, I don't joke around, Belladonna. Saad ng lalaki nang muli itong tumawag. Ibaon mo na sa lupa lahat ng ebidensyang ninakaw mo. Ni isa, wala kang ilalabas sa pulisya. Yun lang. At sisiguraduhin kong mabubuhay pa ang lalaking mahal mo. Mahabang katahimikan ang namayani sa silid pagkatapos ng tawag, hanggang sa basagin yun ni Connie. Anong plano mo, Naya? Maling tao ang siningil ko sa pagkamatay ni Lola. Ngayong lumabas na ang tunay na may sala, hindi ako magdadalawang isip na muling maningil. Ito ang misyon ko, ang maipaghiganti sila. Pero si Tanner ang magiging kalaban mo kapag hindi mo ibibigay sa kanila ang ebidensya. Nag-aalalang sabi ni Richie. Gagawin ko rin to para sa kanya, Richie. Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan ko siya. Sagot ni Naya at nagkatinginan na lamang ang tatlo. At gaya ng kanyang pasya, hindi inilabas ni Naya ang ebidensyang nakuha nila. Alam niyang pagtataksilang ginagawa niya kay Tanner, subalit wala siyang ibang pagpipilian dahil nais lang din niyang protektahan ang binata. At mas lalong tumibay ang pagnanais niyang yun na makita ang ilang galo si Tanner dahil sa pagsabog. Nagiging delikado na ang buhay mo. Sambit ni Naya habang nililinis ang sugat ng binata. Dahil hindi ito nagpagamot sa ospital, kailangan mo magdoble ingat. Di na kailangan. Dahil malapit na matapos ang kasong to. Sagot ni Tanner dahilan para mag-angat ng tingin ng dalaga. Nakatanggap kami ng tip kung nasan si Okaro. Hindi lang yon. Dahil nakatanggap din kami ng mga ebidensya sa lahat ng dirty transactions niya. Nakangiting hayag ni Tanner, subalit si Naya, nanlalaki ang mga mata. Bukas na bukas mismo, i-raid namin ang warehouse, kung saan nakaimbak lahat ng mga illegal niyang produkto. Saan ang galing ang ebidensya? Ba't ganun lang kadalian na ibinigay sa inyo? Kuryoso at nag-aalalang saad niya. It came from someone with VWF. As its initial. Nahugot ni Naya ang sariling hininga matapos marinig ang sagot ni Tanner. Maraming tao naman ang may ganong initial, subalit isang tao lang ang kilala niyang may initial na ganon, at walang iba kundi si Madam Violet. Kaya naman ang mahimbing na ang tulog ni Tanner. Agad kinumpirma ni Naya kung si Madam Violet nga nagbigay ng ebidensya. Tama na, Naya. Hayaan mo na ang hustisya ang maningil para sa iyong lola at kay Cedric. Hindi mo na kailangan dungisan ang kamay mo. Pero buhay ni Tanner ang magiging kapalit. Hindi ako papayag na mangyari yon. Aniya kay Madam Violet at pinatay ang tawag. Kinabukasan na magising siya, wala na ang binata sa tabi niya. Muli niyang naalala ang sinabi nito nung gabi na i-raid nila ang warehouse ni Okaro. Ilang sandali siyang nagpalakad-lakad sa sala. Nag-iisip ng mabuti
kung ano ang marapat niyang gawin para ilayo sa kapahamakan si Tanner, hanggang sa makapagdesisyon siya. Sunod-sunod na mura ang pinakawalan ni Tanner matapos marating ang warehouse at abutang wala yung laman maliban sa sako-sakong milled feeds. Natiktikan tayo. Meron talagang daga sa loob ng opisina. Kahit ilabas natin ang ebidensya at magkaroon siya ng warrant of arrest, hindi sasapat yun para mapatunayan ang kaso niya. Malinaw na malinaw sa tip. Makikita natin dito ang lahat ng illegal niyang produkto. Maging ang ugnayan niya sa organized assassination ng mga kilalang personalidad. Saad naman ni David, kailangan nating malaman kung sino ang nag-leak na information. Aniya, bago kunin ang cellphone dahil merong tumatawag. Chief, I received the news about your failed mission. Bungad sa kanya ng chief executive. I'm sorry, Prosecutor Castillo, but we must close this case now. Masyado na mahaba ang inilaan sa kasong to, pero wala namang nangyayari. It's because someone in the agency is sabotaging us. No more any reason, Mr. Castillo. Close this case, or you'll have to pay for a penalty. Muling malutong na mura ang pinakawalan ni Tanner matapos patayin ang tawag. Sayang ang nasimulan nila. Sayang lahat ng pinaghirapan nila. Bagaman puno ng frustration, walang ibang nagawa si Tanner, kundi ang bumalik sa opisina para mag-file ng report tungkol sa nangyari. Pabagsak na naupo si Naya sa maliit na sofa dahil sa nararamdaman. Kanina pa niya tinititigan ang ipinadalang mensahe ni Tanner na hindi ito makakauwi dahil kailangan itong gumawa ng report tungkol sa failed mission. Sinisisi ni Naya ang kanyang sarili. Dahilan para lalo siyang makonsensya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya bago masulyapan ang oras. Pasado 11:00 na ng gabi. Babalik na sana siya ng kwarto nang tumunog ang kanyang cellphone. Ano na naman ang kailangan mo? Mapaklang natawa si Okaro sa kabilang linya. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka babaliktad dahil nakokonsensya ka. Ipapaalala ko sa iyo kung ano nakasalalay sa oras na ipagkanulo mo ako sa pulisya. Tantanan mo na siya. Huwag ka mag-alala. Hindi ako kakanta sa mga pulis. Kung may balak akong ipagkanulo ka, sana ginawa ko na. Hindi na sana kita tinulungan makatakas sa raid ng mga pulis. Kung di ko sinabi sa iyo ang mangyayaring raid, baka sa loob ng kulungan na kita kausap ngayon. Kaya matuto ka ring sumunod sa usapan. Since when are you betraying me, Naya? Puno ng sakit na tanong ni Tanner pagkatapos patayan ni Naya ang kausap. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Labis ang tahip ng dibdib ni Naya sa magkakahalong takot at kaba. Tanner, kailan pa, Naya? Kailan mo pa ako pinagtataksilan? Kailan mo pa ako niloloko? Sunod-sunod na pumatak ang luha ni Naya sa labis na sakit. Gusto niyang aminin kay Tanner ang totoo. Subalit nangingibabaw ang kagustuhan niyang iligtas ito mula sa kapahamakan. Akala ko kakampi kita. Akala ko magkasama tayong dalawa sa misyon na to. Hindi pala. Hindi pala dahil traitor ka. Magsalita ka! Napaiwas ng tingin si Naya dahil ramdam niya ang pagpipigil ni Tanner sa galit nito at lalong hindi niya kinakayang makita ang pagkatalo sa mga mata nito. Lahat ba? Lahat ba? Kasinungalingan lang, Naya? Sunod na tanong ni Tanner na mas lalong bumasag sa puso niya. Saang parte ang kasinungalingan at pagtataksil mo? Alin ang totoo, Naya? May totoo ba sa pinakita mo? O pinaikot mo lang ako sa palad mo? Answer me! Answer me because whatever you say, you already betrayed me. You already killed me. Pinigil ni Naya ang kanyang luha bago buong lakas na harapin si Tanner. Oo, Tanner, niloko kita. Pinaikot kita at ginamit lang kita. Everything was just a plan. Lahat plano. At ikaw, misyon lang kita, Tanner. Saad ni Naya na purong kasinungalingan. Sunod-sunod na mura ang pinakawalan ni Tanner sa mga binitiwang salita ni Naya. Ayaw niya pang maniwala subalit masyadong kumbinsido ang bawat pagbitiw ni Naya. And the fact that he caught her on the spot talking to Okaro makes him believe that he was fooled by the woman he loves.
Habang si Naya naman, wasak na wasak. Pero wala nang atrasan para sa kanya. Doble man ang sakit na nararamdaman niya dahil nasasaktan niya si Tanner pero kailangan niya magpatuloy. She needs to avenge her grandpa and best friend. She needs to finish this mission in order to protect the man she loves. The very first man that she loves. I'm giving you a chance, Naya. Tell me that everything you've just said are lies. That you are just joking. Tell me. Sabihin mo sa akin, biro lang lahat ng sinabi mo, Naya. Kakalimutan ko ang ginawa mo. Ang narinig ko, basta sabihin mo lang sa akin ha. Lahat ng pinagsaluhan natin totoo. Isa akong kriminal, Tanner. I assassinate. I work in underground. I spy. I kill people for mission. I lie, fool, and use people around me to finish my work. Sa tingin mo, may pinagkaiba yun sa'yo? Sa tingin mo, ang isang katulad ko na may maruming palad kaya magmahal ng totoo? My heart is made of stone, Tanner, and I was born to be hard and rough. I was born to assassinate, not to be assassinated. Hayag ni Naya na puno ng pighati. At lalong nadurog ang kanyang puso nang mag-angat ng tingin si Tanner sa kanya. Isang tingin na walang buhay at emosyon. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila habang kapwa sugatan ng kanilang puso. Kasabay ng pagpatak ng huling luha ni Tanner ay ang pagtalikod niya sa babaeng una at huling iibigin niya. At sa pagsara ng pinto, ang hikbing kanina kinukulang ni Naya tuluyan ang kumawala. Mga hikbing puno ng wasak na pag-asa. Hindi naman siya emosyonal na tao. Bihira lang siyang umiyak subalit ng gabing yon. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Nasaan si Naya? Ilabas niyo siya, nakikiusap ako! Pagod na pakiusap ni Tanner kay Madam Violet dahil nang bumalik siya sa bahay, wala na ang dalaga. Hindi ko alam kung nasan siya, Mr. Castillo. Kanina ko pa rin siya tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Nag-aalala ang paliwanag ni Madam Violet. Madam. Natigil sa pagsasalita si Tanner nang makita si Connie. Madam. Matunog na bumuntong hininga si Madam Violet bago harapin si Connie. Alam mo ba kung nasan si Naya? Tanong niya at tanging pagtikom ng bibig at mariing pagpikit lamang ang naging sagot ni Connie. Napamasahe si Naya sa kanyang batok matapos mapatumba ang huling bantay sa rest house ni Ocaro. Matapos malaman kung nasan to, hindi na nagsayang ng oras pa si Naya at agad naghanda para sa kanyang paniningil. Matapos ngang linisin ang bantay sa labas ng rest house, swabe na siyang pumasok sa loob at muling pagpapatumbahin ng mga tauhan na walang kamalay-malay. Gaya ng dati, eksperto niyang nilalaro ang kanyang baril at walang kahirap-hirap na pinapatumba ang bawat makikitang tauhan hanggang sa marating niya ang pribadong opisina ni Ocaro. Anong ingay yan? Sigaw ni Ocaro mula sa loob ng opisina dahil ilang pag-aray at pagbalibag ang narinig niya. Nang walang sumagot, nagpa siya na itong tumayo at tignan ang labas. Anong? Konnichiwa. Malapad ang itinabati ni Naya. At bago pa man maisara ni Ocaro ang pinto, agad nang napigil yun ng dalaga. Bakit mo sinasara? Hindi ba ako welcome? Anong ginagawa mo dito? Maniningil. Aliw na sambit ni Naya bago ilabas ang 2 baril. 2 baril para sa 2 taong kinuha mo sa akin. Pag-usapan natin na maayos. Saad ni Ocaro habang palihim na kinakapa ang kanyang baril. At nang makuha yon, agad na pinaputukan si Naya. Marami ka pang kakaining bala bago mo ako mapatumba. Sigaw ni Ocaro at pinaulanan si Naya habang tumatakas siya. Ngumisi si Naya bago sipain ang glass window sa opisina ni Ocaro at walang takot na talunin yun at agad na pasukin ang sala ng bahay upang salubungin ito. Pasensya ka na, pero sapat na ang nakain ko mga bala sa nakalipas sa taon para patumbahin ka.
Sandali pa silang nagpalitan ng bala hanggang sa maubusan ng baril ni Okaro. Akmang tatakbo ito para kunin ang baril ng tauhang pinatumba ni Naya nang biglang lumabas ang dalaga sa isang sulok. Walang pagdadalawang isip niyang ipinaputok ang isang bala at tinamaan si Okaro sa binti. Mas masaya kung magdudusa ka sa kulungan kesa ang biglaan kang mamatay. Bulong ni Naya bago daluhan ng lalaki. I killed your grandma so I could have you as my man to work with me. Pero ibang daan ang nilakaran mo. Ngayon, ikaw pa mismo ang magdadala sa akin sa kulungan? Wildflower is indeed poisonous. Sad for you. Ibang bulaklak ang napili mo. Isang bulaklak na nakakalason. Sinipa palayo ni Naya ang baril na nasa malapit bago hilahin ng isang tablecloth at punitin para ipangtali sa sugat ni Okaro. Pagkatapos, itinayo niya ito dinala sa dulo ng hagdanan at doon tinali ng mahigpit. Eksakto namang narinig niya ang pagdating ng mga sasakyan. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at iniwan sa center table bago umalis sa loob ng bahay. Mula sa likod ng garden, muli pang binigyan ng huling sulyap ni Naya si Tanner na bagong dating kasama ang mga pulis bago talunin ang mataas na bakod at tuluyan siyang maglaho. Hindi mo ba talaga siya hahanapin? Tanong ni David kay Tanner habang nasa isang pamosong bar sila. Kahit gusto ko siyang hanapin, kung ayaw niya magpahanap, hindi ko siya mahanap. Mapait na sagot ni Tanner at nilagok ang isang basong alak. I have to restart my life. I have to live so I can revive myself. Mahirap ang magsimula muli ng panibagong umaga, pero kailangan gawin yun ni Tanner. He loves Naya dearly. He did his best to find her. He did his everything, just he could, to find her and get her back. Pero wala siyang nahanap maski anino nito. Maging ang tatlong kaibigan niya, wala ring alam sa kung nasan siya. Maging si Madam Violet, ay isang mensahe lang ang natanggap kay Naya. Mensaheng nagsasabing, wag na siyang hanapin pa. Kaya naman kahit labis niyang mahal ang dalaga at labis ang kagustuhan niyang muli itong makita at makasama, walang ibang magagawa si Tanner kundi hayaan na lang ang tadhana na muling gumawa ng paraan para sa kanilang dalawa. Ngunit sa kasalukuyan, ang tanging nais ni Tanner ay ang paghilumi ng sarili at muling makapagsimula. The heck? Bulalas ni Naya nang mapansin ang hubog ng katawan. Kunot noon niyang sinuri ang sarili habang nakasuot ng sports bra at yoga pants. Saan to nanggaling? Aniya, dahil medyo maumbok ang ibabang bahagi ng tiyan niya. Kakaibang pintig ang naramdaman niya sa kanyang dibdib nang haplusin niya ang umbok sa kanyang ibabang tiyan. Hindi niya maalala ang huling beses na dinatnan siya dahil sanay naman siya sa irregularity ng kanyang menstruation na minsan ay umaabot pa ng 3 buwan na hindi siya dinadatnan. Matunog ang naging kanyang paglunok at tila babigla siyang kinabahan. Huminga siya ng malalim bago magpasyang tumungo sa ospital. Congratulations, Miss Dantes. You're pregnant. It's 20th week. Paano nangyari yun? Ibig kong sabihin, ba't wala akong nakitang sintomas ng pagbubuntis? May ganyang senaryo talaga, Miss Dantes. Though it's very rare, but it's still possible. Cryptic pregnancies are rare, occurring in about 1 in 400 to 500 pregnancies by the 20th week, and in about 1 in 2,500 pregnancies until delivery. A cryptic pregnancy is when you don't know you're pregnant. It can happen to people who have irregular periods. Kusang dumako ang palad ni Naya sa kanyang baby bump bago sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha sa magkahalong emosyon. Masaya siya sapagkat meron siyang
nabubuong buhay sa sinapupunan niya. Subalit may lungkot din dahil hindi na nila makakagisna ng ama ng bata. Dahil alam niyang wala na sa Pilipinas ang binata. Yun ang bagay na tumatak sa kanyang isipan. Naroon na ito sa ibang bansa. Nagsisimula na ng panibagong buhay. Kaya naman gaya ni Tanner, pinili na lang din ni Naya ang magsimula ng panibagong yugto. Kasama ang bata sa kanyang sinapupunan. Saan na naman kayo galing na dalawa, ha? Salubong ni Naya sa kambal nang makauwi ang mga ito sa kanilang munting bahay. Sa bundok, Mama. Alam mo po ba, may nakasalubong kaming usa? Kaswal na kwento ni Kiro. Usa? Nasaktan ba kayo? Inatake ba kayo? Tumango ng sabay ang kambal bago magsalita si Kira. Pero nilabanan namin yung usa, Mama, gamit yung palaso, asintado nga eh. Nahigit ni Naya ang sariling hininga dahil sa naging sagot ni Kira. Sa murang edad pa lang ng mga ito, nakikitaan niya na ang kambal sa galing sa pag-asinta. Hindi man baril, subalit sa palaso naman ang naging hilig nila. Yun ay dahil nasa isang dulong bahagi sila ng Batanes, sa isang maliit na village na halos kalapit na ng bundok. Kaya walang ibang pinagkakaabalahan ng mga tao roon, kundi ang mga suat mamundok. Dahilan para sa murang edad, matuto na ang dalawang anak niya. Hindi lang yon, dahil may angking talino din ang dalawa. Talino na mukhang namana nila sa kanilang ama. Mama, may tao po. Isang lalaki at isang babae po. Mukhang pulis po yung lalaki. Saad ni Kiro. Mula sa sala, habang nasa kusina si Naya. Nasaan sila? Nasa labas po ng bakuran, Mama. Dito lang kayo, Kira, sa sala, ha? Huwag lalapit. At huwag makikinig sa usapan naming mga matatanda. Maliwanag ba? Agad naman na tumango si Kiro at bumalik sa paglalaro kasama ang kambal. Miss Dantes, anong ginagawa niyo dito? Paano niyo nahanap ang lugar na to? Putol ni Naya sa pagsasalita ng lalaking bagong dating. Matagal na naming alam na nandito ka, Naya. Sagot ng babaeng kasama nito. Sinadya lang namin hindi guluhin ang bagong buhay mo. Kung ganon, ba't nandito kayo ngayon, Connie? Anong kailangan niyo sa akin? Naya, makinig ka muna. Hindi mo man lang ba kami patutuloyin sa bahay mo? Hindi. Diretsang sagot ni Naya kay Connie. Sabihin mo na ang pakay. Okay? Huwag niyo na akong paikot-ikutin. Kailangan namin na expertise mo para sa isang malaking misyon. Miss Dantes. Sorry, pero hindi na ako tumatanggap. Hindi na ako tatanggap ng misyon, David. Pakiusap, Miss Dantes. Ikaw na lang ang natitirang tao na alam namin makakagawa ng misyon na to. Sinubukan na nila. Baling nito kay Connie, pero hindi sila nagtagumpay. At sa tingin mo, ako, may magagawa? Kung silang ang tatlo hindi nila nagawa, ako pa kaya mag-isa? Mainit pa kami sa mga mata ng sindikato dahil sa sunod-sunod na misyon namin sa underground. Kaya't napaghandaan nila kami. Kaya ikaw ang tinakbuhan namin. Dahil ang alam ng lahat, sa underground wala ka na. Hindi ka nila mapaghahandaan. At kahit mapaghandaan ka nila, alam kong kakayanin mo pa rin mapagtagumpayan ang misyon na to. Hindi na ako sanay na humawak ng baril. Pakiusap, Miss Dantes. Ikaw na lang ang natitirang tao na kayang tapusin ang misyon na to. Ani David. Napaka-importante ng misyon na to. Napaka-importante ng taong ito. Mahabang bumuntong hininga si Naya bago masigurong napatumba niya ang lahat ng tauhang nakabantay sa hostage. Kung paano siyang napilit ni Connie at David na tanggapin ang misyon, hindi niya na alam. Basta pakiramdam niya, kailangan niyang kunin ang misyon na animoy merong nag-uudyok sa kanya. Kaya naman sa huli, kahit ayaw, napilitan si Naya na tanggapin ito. At ito na rin ang magiging official retirement mission niya. Pagkatapos nito, tuluyan na siyang mamumuhay ng simple kasama ang kanyang mga anak.
Ang hindi niya alam, ang misyon na ito pala magiging daan upang muling mabuo ang isang bagay na minsan ang nasira. Clear. Pupuntahan ko na ang biktima. Aniya sa suot na ear device. Go. The car is now moving and the backup is now on the way to clean the area. Sagot naman ni David. Tumangulang si Naya at parang gagamba na basta-basta na lamang bumaba mula sa bubong ng bahay. Walang kahirap-hirap na nakababa siya bago unatin ang likod. Muli pa niyang inilibot ang tingin sa mga nakahandusay na kalaban bago tuluyang lapitan ng biktimang nakagapos at nakatakip ang muka. Mabilis niyang inalis ang pagkahagapos nito bago isunod ang takip nito sa muka. At tila ba huminto ang oras sa paligid niya, kasabay ng malakas na pagpintig ng puso niya matapos makita ang muka nito. Naya? Sambit ng lalaking iniligtas niya habang samot-sari ang emosyon na makikita sa kanyang mata. It's really you, Naya. Tanner? Tanner? Sambit niya kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha. Halos 8 taon. 8 taon man ang lumipas na hindi sila nagkita, subalit hindi yun naging sagabal para makilala pa rin nila ang isa't isa. Lalo mang nag-mature ang kanilang mga features, subalit kilalang kilala pa rin nila ang isa't isa. Kaya naman, hindi na napigilan pa ni Tanner ang sariling pananabik at agad hinila si Naya para sa isang yakap. Yung yakap na wala ng balak bitawan ng babae sa loob ng bisig niya. Subalit ang tagpong yun, agad ding naputol sa sigaw ni Connie mula sa kanyang ear device. Naya sa likod! Sigaw ni Connie kasabay ng pagputok ng baril na agad tumama kay Naya. Sa kabila ng tama, sinikap ni Naya na protektahan si Tanner. Itinumba niya ang katawan sa binatang hanggang kapwa sila bumagsak sa sahig bago balingan ng likod at sunod-sunod na paputukan ng kalabang sinikap ang bumangon para barilin siya. Pagkatapos, bumukas na ang pinto ng bahay. Sunod-sunod na pumasok ang mga backup. Habang si Naya, unti-unting nalalabo ang paningin. Panay ang sigaw ni Tanner. Panay ang tawag niya sa ambulansya. Hanggang sa maging lula na sila nito. I always think of you. I always pray to see you again. I always dream to be with you again. So please, Naya, please don't leave me. Hagulhol niya hanggang sa makarating sila sa pinakamalapit na ospital. I'm sorry, sir. Pero hanggang dito na lang po kayo. Pigil ng nurse kay Tanner nang subukan niyang pumasok sa operating room kung saan sila dinala. God, please. I can't give up everything. Just please save my woman. Gusto ko pang bumawi sa kanya. Gusto ko pa siya makasama ulit. Mr. Castillo, kailangan mo munang sumama sa amin. Kailangan naming masiguro na protektado ka na laban sa mga No, hindi ko siya iiwan. I won't leave her again. Dito lang ako hanggang sa magising siya. Matatag na sagot ni Tanner. At kahit anong pilit nila, wala silang nagawa. Dahil nagmatigas, nang manatili si Tanner sa ospital hanggang magising ang babae. Mula nang ilabas sa operating room at i-transfer ng kwarto, hindi umalis sa kanyang tabi si Tanner. At sa pagising ni Naya, siya namang pagdating ng kambal sa kanyang silid na simula ng kanilang pagtatagpo. Isang pagtatagpo na hindi inaasahan ng sino man sa kanila. Isang pagtatagpo na magsisimula ng panibagong yugto sa kanilang buhay. At isang pagtatagpo na masisiwalat ang itinatagong katotohanan. Mama, hindi mo pwedeng sabihin na hindi siya ang papa namin. Ani Kira, habang palipat-lipat ang tingin kay Tanner at sa kambal niyang si Kiro. Napahawak sa kanyang noo si Naya at gusto na lang muling ipikit ang mga mata. Balak naman niyang ipakilala sa mga anak ang kanilang ama, pero hindi sa ganitong tagpo. Pero ika nga nila, expect the unexpected. Kung di siya ang papa namin, baka kambal siya ni papa. Kung di ka pa magsasalita ngayon, Naya, isasama ko sila para magpa-DNA test. Saad ni Tanner habang seryoso ang muka. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Naya sa tatlo
na pare-parehong seryoso ang tingin at naghihintay sa kanyang sasabihin. Matunog ang naging paglunok niya bago isang hilam na luha ang bumagsak. Luha na 8 taon niyang kinimkim ng mag-isa. Ang lalaking ni minsan hindi nawala sa isipan at puso niya nasa tabi niya ngayon. At ang bunga ng kanilang naudlot na pagmamahalan nasa kanyang tabi rin ngayon. At ang gabi-gabi niyang panaginip na buong pamilya ay nasa harap niya ngayon. Isang kumpirmasyon na lamang ang kailangan niyang bitiwan at tuluyan na niyang mapapalaya ang lahat ng kinikimkim niya sa mahabang panahon. Naya. Mama. Sabay na sambit ng kambal. Tumango si Naya at isa-isang tinignan ng 3. Oo, Kiro and Kira, siya ang daddy niyo. And yes, Tanner, sila ang bunga ng maiksing panahon na pinagsaluhan nating 2. At oo, isang pamilya tayo. Tinakbo ng yakap ng kambal ang kanilang ina bago sabay na bumaling sa kanilang ama. Isang masuyong ngiti. Mabilis ding nakisalo si Tanner sa kanilang yakap. All these years, nandito ka lang pala. Ani Tanner, habang kapwa sila nakatanaw sa matayog na bundok sa Batanes. I should have searched harder to find you. Tanner, 8 years is enough, Naya. I shouldn't have turned my back that night. I should have stayed. I should have run back to you. I should have kissed you. But thank you. Thank you for keeping them. Matanda na tayo, Naya. Matanda na tayo para magtagu-taguan at habulan pa. That's why, marry me please. Please. Naya, ni minsan hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Sa nakalipas na 8 taon, walang segundo na hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Walang segundo na hindi ka nawala sa isip ko at puso. Ikaw ang unang babaeng minahal ko at ipinangako ko sa sarili kong ikaw rin ang huling babaeng mamahalin ko. Please, Naya, I beg you. I beg the God above to give me this chance to be with you again and to be a father to our children. You are the luxury that I want for the rest of my life. Please allow me to love you until I can no longer breathe. Sorry. Sorry kung tinaboy kita nun, Tanner. Patawarin mo ako. Umiiyak na sa Naya. Hindi yan ang gusto ko marinig mula sa'yo, Naya. Say it. Assassinate me with the words because I'm dying to hear it. Mahal kita, Tanner. Mahal na mahal. Mula noon hanggang ngayon at sa susunod pang mga panahon. Madamdaming hayag ni Naya bago ipikit ang mga mata sa pagdampi ng labi ni Tanner sa kanya. Ang luha na kanilang iniyak noon dulot ng sakit ay isa na ngayong luha na dulot ng saya. Kasabay ng paglalim ng kanilang halikan ay ang paglalim ng bawat pangako na kanilang tutuparin sa mga susunod na araw at panahon. At sa bawat pag-iisa ng kanilang labi, siya namang pag-iisa ng kanilang puso para sa habang buhay na pagmamahal. Nakalimutan na yata nila Papa at Mama na nasa labas sila, no? Tila sarkastikong tanong ni Kira. Hindi pa nila tayo pwedeng sundan. Ani Kiro at pilyong umiti bago sila sabay na sumugod sa kanilang mga magulang. Tama na, Ki, saranggola muna tayo. Papa! Tara na! Mama, wag tayo magpatalo, ha? Sigaw naman ni Kiro. From being the thorn that is born to be an assassin and assassinate mobster, Naya finally found a man, the sexy prosecutor, that assassinated her heart and gave her precious twins. Mula sa baril, sandok na ang sumunod na palagiang hawak ni Naya sapagkat ang bagong misyon niya ay ang maging ilaw ng tahanan sa kanilang binuong pamilya. The end.